Magandang araw mga papi. For today's video, mag-stencil tayo ng engine number tsaka chassis number nitong Toyota Fortuner. So unang-una, i-locate muna natin yung engine number. Hanapin natin kung saan ang location. Tara, ipakita ko po sa inyo at para malaman nyo kung saan ang location ng engine number. Unang-una, mahirap mag-stencil ng engine number dahil talagang masikip. At ito, pakita ko sa inyo ang engine number. Nandito lang sa tapat ng fuel pressure regulator. Zoom in nating bahagian ng kamera. Ayan, kitang-kita ang engine number. So, nandyan sa harapan, bandang kaliwa ng makina ang engine number. Mag-stencil na tayo. So, pahiran na natin ng carbon paper. Ipahid itong carbon paper sa may engine number mismo. Kailangan makapal yung pagkapahid ng ink ng carbon paper para bakat na bakat yung number mismo. At ngayon gamitan natin ng scotch tape. So magputol tayo ng scotch tape. Tansahin nyo lang na kasing laki doon sa engine number or lagpas ng bahagya sa engine number. So ganito kahaba yon. Mga 3 inches ang haba ng scotch tape. So idikit na natin doon sa engine number. So mahirap dukutin doon sa pagdikit ng scotch tape. Gamitan nyo ito ng kumuha kayo ng maiksing bagay. Dito nyo idikit. Idikit mo kasi hindi mo madukot ng daliri mo. Ito ang gamitin mo sa paglagay doon sa cylinder block. At alalayan nyo ng screw. So panoorin nyo. Kahit anong gagamitin yung maiksi na bagay. Pwedeng kahoy, pwedeng ballpen, pwedeng lapis. So dikit na natin doon sa engine block. Panoorin nyo ha. Mahirap pag daliri. Hindi makalusot yung daliri. So pagka ganyan, natapat na sa engine number yung scotch tape, alalayan nyo na ng screwdriver na hindi mabunot, na hindi matanggal yung scotch tape. Ngayon, alisin nyo na yung ginawa nyong pangdikit doon sa engine number, tsaka mo hilurin ng daliri. Yan. Idiin sa daliri yung scotch tape doon sa engine number. Himasin nyo para dumikit yung scotch tape doon sa engine number. Ngayon, pag nadikit na, alisin na itong scotch tape. By the way mga kaibigan, tinanggal ko yung wire ng fuel sensor regulator para hindi sagabal sa pagpahid ng carbon paper. Ayan, nakuha na. So ayan, nakakuha na ako ng stencil ng makina. So ganyan lang. Sa chassis naman, so ipakita ko naman sa inyo ang location ng chassis number. Tara panoorin nyo po. Nandito lang siya sa may bandang harapan sa kanan sa may chassis mismo. Ito, nandyan ang chassis number. So mga papi, kung bago pa lang kayo dito sa aking channel, makisuyo lang po sa pag-subscribe upang sa susunod kong video mapanood nyo rin po. So pahiran na natin ng carbon paper na kulay blue. Kulay blue ang ginagamit na carbon paper para bakat na bakat sa pagdikit ng scotch tape. So, idikit lang yung scotch tape na pinahiran ng carbon paper. At pag nadikit na, tsaka mo dampian ng daliri mo, idikit mo mismo doon sa mga number para makuha yung mga number ng chassis. Ang pinakamahirap lang i-stencil ay ang engine number dahil makitid yung pwesto. Pero ganun pa man, kayang gawa ng paraan paano mag-stencil. So, ito na po yung kopya na nakuha nating stencil sa chassis
at saka sa engine para makapag-renew na tayo ng mga sasakyan natin. So, yun lamang po mga papi kung paano mag-stencil ng engine number tsaka sa chassis number. Sana nakatulong po sa inyo ang video na ito at makisuyo sa pag-subscribe sa aking channel. Hanggang sa muli po, maraming salamat.